Hi Leo, March 2026. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Leo energy tayo. Kamusta kayo Leo? Narito na tayo. Buwan ng Marso. Ayan o. Nagbabakal pa si Moonsha. Time check, 4:53 a.m. Magandang umaga. Tayo po ay live na live sa ating Black Up. Yes. Every day, every guessing is a blessing. Good morning. Leo Energy, March 2026 na tayo. Kamusta ang inyong naging ibig, Pebrero? Naway ay naging masaya po ang lahat sa inyong mga paraan, ang inyong mga puso. Leo Energy tayo, March 2026. Sa mga Leo na maaaring makapakinig nito, guidance po para sa kanila. Anong aasahan nila? Anong parating sa kanila ngayong March 2026? Leo, message. Guidance, advice, Leo. Anong kailangan mong marinig? Message, Leo. Okay. Guidance, message. Sandali. Medyo madami sila. Kunin natin yung pinaka. Message. Queen of Swords. Tayo ay general reading, Leo. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa. Just only take what resonate. The Hangwoman or the Hangman, the High Priestess. The Five of Swords. The Death card. Hindi kailangan katakutan ng laliman. Death card. Isang indication lang ito ha. Meron lang itong kalakip na mensahe. Yes. Something will end to make room for something new. New beginnings, opportunities. Okay. Sige. Two of Swords. Wheel of Fortune. The Four of Cups. Mag-add pa ako isa. Temperance card. Patience, patience, and patience, guys. Habaan nyo ang inyong mga PC or stay balanced. Kasi I feel for some of you, no, wala naman talaga tayong control sa kung anong pwedeng, man ang pwedeng ihain ng universe, pero pinapaalalahanan kayo dito na meron kayong control. Leo, kung paano nyo pangahawakan ang mga sitwasyon. Yes, totoo naman. Nasa inyo pa rin ang desisyon. Uunahin ko na, no, pagdating sa inyong mga trabaho, buhay, karera, pera. Yes, I see, andito pa rin guys, yung blessing of work. Ano man ang itinatakbo ng buhay, negosyo, trabaho. I see tension, yes, wala namang madaling work. Maaring meron lang ilang, maaring pwedeng pagdaanan. March 2026 tayo guys. The Five of Swords, umangat. The Two of Swords. Medyo merong ilang pagka-cloudy, may ilang glitch. So, reversal tayo. Kung hindi to kayo mismo, or kahit sa simpleng pakiramdam, may pag-angat ng tension na sana hindi ito something maging conflict or ano pa man sa trabaho. Alam ko, diretso ata yun. Pero the Death card, umangat yan. Isang indikasyon na everything is temporary, guys. Pwede yung mabago. Okay? Lilipas yan. Huwag kayong mananatili doon or hanggat kaya huwag kayo papaapekto sa ilang pwedeng ganapan sa opisina or anuman tinatakbo ng negosyo. Focus lang kayo sa kung ano yung gusto nyong marating. Eyes on the prize. Kasi si Wheel of Fortune ay narito. Actually, the planet of good luck. Medyo tahimik ang laban na ito. I mean, kung hindi nyo pa man ma-realize, hindi man ganun kaganda yung flows sa trabaho, may ilang tension man. If ever mag-resonate, Leo, ito ay pawang test. Maaring natetest, matest ang inyong mga pasensya. PC, the Temperance card. Again, reversal tayo. Pwedeng sa ilang katrabaho or kayo mismo kahit sa simpleng pakiramdam or dito sa workplace.
Meron akong tension na nakikita, guys. Very normal naman. Marahil kasi sa maaring merong ilang sobrang trabaho na medyo naninimbang kayo nung uunahin, saan sisimulan. Ang hirap mag-juggling. So, take it easy, isa-isa lang. Prioritization is the key. Hindi madali. Madaling sabihin, pero kapag nakalatag na sa'yo ang mga obligasyon, mahirap ng panghawakan. Pero hanggat kaya, again, meron kayong control. Maaring matest lang yung ilang commitments or ganapan, especially work-wise, kung saan kayo kumikita. Okay, for some of you. But I see na ito ay something, again, malalagpasan po. Huwag kayong manatili doon. Focus kayo kung bakit ba kayo nag-work? Bakit kayo, especially for some na patuloy na nag-show up sa pang-araw-araw na buhay, sa opisina, sa outside world, na wala kayong option kundi ang magpakita ng inyong mga abilidad. Huwag kayong mag-rely sa enerhiya ng ibang taong ito. Bakit kayo nagtatrabaho? Doon kayo sa dahilan nyo. Okay, anong dahilan mo? Huwag kayo papaapekto sa ilang sitwasyon na ito. Laban. Kasi sabi ko nga, tahimik man yung laban, kayo po ay umuusad. Meron actually, why not? Wheel of Fortune, 10. Career. Nasa inyo pa rin ang alas. Or nasa inyong huling halakhak. Gusto niyo yun? Meron nakapupuna. Lalo pa kung alam niyo sa inyong mga sarili na binibigay niyo yung best niyo. Patuloy kayo nagsushow up. Kahit di madali. Hindi na madaling panghawakan na parang wala na kayong control. Pero yun po ay hindi na babalewala. I see na parang merong ilang nakahide pa dito. Hindi pa nagiging handang mag-show up. Or, alam mo yun, tahimik lang kayo pinagmamasdan. Sino yan, Moonchild? It could be your boss, a client, yes, your employer. Nakikita po yung pagsisikap nyo. Huwag kayong mainap. The hangman, the hangwoman. Kung medyo parang very stagnant yung energy, hindi maganda yung daloy, umiikot, eto na, the Wheel of Fortune, yung luck, yung swerte, parating yan sa tamang pagkakataon. Take it easy. Kalmahan lang muna. Sabay kayo sa patuloy na transitions, transformation, changes sa inyong buhay. Okay, kaakibat saan ba kayo kumikita? Trabaho, pera, guys. I will be honest, the Death card. Eto na, hindi kailangan katakutan, lalima na napaman. If ever andito yung laban at hindi mag-resonate doon sa workplace, trabaho, okay naman yung trabaho mo siya. Two of Swords. So, do some reflection, life review, financial review, pagdating sa inyong finances. Kasi baka dito mag-resonate yung ilang, eto normal, usaping pera, highs and lows, Leo, ups and downs. Maaring may ilang, yes, yung blessing of work na riyan po. Hindi kayo mawawalan. Pero at the same time, the Death card, parang natatapos din, I mean, yung pinagsisikapan nyo, pinaglalaanan nyo ng hirap, ng tiyaga, ay napupunta lang dito sa ilang bayarin. Yes, may pumapasok, pero parang dumadaan lang sa inyong mga palad. Parang nakaset na yung intention, nagtatrabaho para sa ilang bayarin. Na sa realidad ay totoo, napakahirap ng life ngayon. Pero hindi man agad-agad yung kaalwanan. Sabi ko nga, maaaring medyo low-key pa rin for some of you. May pagka-tight yung budget na kung hindi nyo susukuan yung mga gusto nyo pang ma-reach, guys. Eyes on the prize. I see improvement, development. Hindi man agad-agad ngayong March. Sabay kayo. May ilang changes pa, guys. Maniwala kayo sa mga bagong simulain when it comes to your work and career, money, sector. Patience, and patience, the Temperance card. Habaan daw ang inyong mga PC, huwag kayong mainip or magmamadali. Okay, if ever pagdating sa pera, meron kayong bubuuin na desisyon, 2 of Swords, 5 of Swords. Hindi magiging okay, especially if this is something major, big decision pagdating sa inyong financial. Hanggat kaya na, huwag kayong pasugod. Pag-aaralan na.
Kasi meron akong tendency, baka dito mag-apply naman yung pagiging secretive or merong mysterious yung energy, hindi nakikita, parang may ilang agenda, hidden agenda. So take it easy, kahit nga sa simpleng energy, ang hirap magtiwala. So paano pa kung meron ditong involved na pera? So kalmahan. Pag nilay-nilayan po. Iisa yung iniiwan ng ilang cards na huwag kayo magmamadali. Yes, may mga pagbabago pa eh. Baka meron pang kaliwanagan na umangat. At ito baka kasi masayang ang inyong pinaghirapan. So take it easy. Yung control nasa inyo. Bigyan nyo ng control ang inyong mga sarili. Okay? Ganun lang naman yun. Or other messages, kung if ever, I see someone mentor na nga, a guide, a counselor, or someone, kahit sa simpleng pagpapayo, maging bukas kayo dito. If ever, kailangan nyo ng tulong, na medyo nagkakaroon ng tension talaga or conflict, or ilang agenda pagdating sa money, trabaho. So dito nag-highlight, no, alam ko, more on career tayo. Sa mas practical, March 2026, Leo. Kung nandiyan ang focus attention at talaga medyo may struggle na very normal, merong someone guys. Minsan, kailangan lang mapaangat kung anong kailangan gawin. Boses. Paangatin ang boses. Hindi masamang humingi ng tulong. Okay? Or kung hindi talaga mapaangat ang boses, wala moonchild, mag-isa lang ako eh. The High Priestess. Ipasok natin astrologically, why not? Nandito tayo, Pisces season, tama? Yes. Nag-highlight every Pisces season. Double check lang natin. Yes, ang inyong mga 8th house. 8th house of other people's money. Diyan pumapasok, I feel na kailangan mabanggit ito ni Moonchild. Anything connected, hinihikayat ko kayo guys. Pero maaari dito rin higit yung attention nyo. Pera, okay? Or pagdating sa bangko, sa pagla-loan, if ever may pagka-tight talaga, mayroong solusyon, may resolusyon, or dito magbabayad ang ilan. Umiikot, parang dito umiikot ang mga bayarin, ang mga bagay-bagay, sitwasyon. Ano mang kinakaharap nyo guys, may suporta, may gabay kayo, hindi kayo nag-iisa. Malalagpasan yan. The Death card, everything is temporary. Huwag kayong mananatili dyan. Sabay sa flow, huwag kayong hanggat kaya. Alam mo, note to self to, I have my rising sign in Leo. May pagka-tight ang budget ni Moonchild. Tulungan niyo si Moonchild, Charis. Nanghingi ng tulong. Gawad kalinga. Hindi madali, alam nyo, may hugot ang Leo. On a soul level, actually, parang andito yung higit na focus or may pagka-drain, nadidrain na ba kayo sa mga obligation na to? Take it easy, Leo. Hinga. The Four of Cups, kita mo siya. Do some reflection, some life review. It's okay to pause. It's okay na bitawan nyo muna ang mga bitbitin o isipin kahit sa 1 oras, 2 oras sa inyong paraan. Pero, wag din naman hindi sa tatakbuhan nyo ang mga obligasyon na ito. Pero, contemplate, reflect, kung kailangan pagplanuhan ang mga bawat aksyon, desisyon, gawin yon. If ever mag-resonate yung mga struggle na to guys, malalagpasan. Hindi kayo nag-iisa. Samahan ng patuloy na dasal, higit na umaangat dito rin. Sabi ko nga yung connection nyo, yung unique approach nyo or unique connection nyo, spiritual connection nyo sa Kanya. Maging ano pa man ang inyong faith, samahan ng dasal ito. Okay, sa mga pinagdadaanan nyo, ano pa man yan, ayan, malalagpasan. Samahan ng patuloy na dasal, tiwala. Tiwala sa proseso, sa sarili at higit sa Kanya. Paano ang relasyon? Wala kang naiwan, Moonchild. The Wheel of Fortune, sa ilang barahan na pumagsak sa'yo, sabi ko nga, may mga suporta, hindi ka nag-iisa. Minsan, kailangan mo lang maging bukas. Kahit sa simpleng pagpapayo, marahil ito yung pinaka-advice, iba pa rin, no? Na kahit paano, meron kang nasasabihan or napapaangat mo ang boses. Voice out your feelings, Leo. Hindi ka nag-iisa sa mga pinagdadaanan mo. Patience, may suporta, pamilya, kapareha,
May purpose, okay? May mga taong nandyan para sa'yo. Support. Ito yung umangat, alam ko. May hugot, malalim kayong mga Leo ngayong March 2026. Laban lang, tuloy lang. Mensaheng gabay lamang po. Leo.